Mga red flag na sana nakita ko na noon. Yung tenant na sa simula pa lang, pag-i-screen ko ay mareklamo na sa house rules at contract of lease. Dapat pala hindi ko na yung tinanggap. Kasi yung pala yung pinakapasaway na tenant. Yung pala pag nakapasok sila sa paupahan ko, ay doble pang reklamo ang gagawin nila. At yung tenant na tawad ng tawad sa upa, ibig sabihin wala siyang kakayahan magrenta dyan sa paupahan mo. Kapus siya. Ang mangyayari niyan, pag nandyan na sa loob, delay-delay na magbayad sa'yo. Kasi nga, ang mahal ng parenta mo, ang liit ng kita nila. Hindi tugma. At yung pagpayag ko na may additional na tumira sa paupahan, sabi, bisita lang daw. 3 araw lang. Ang nangyari sa 3 araw na yan, ay naging 2 taon na. Hindi pala dapat basta ka papayag. Dapat may kasulatan para malinaw dun yung usapan nyo na 3 days lang yung bisita niya. Hindi 2 taon. Kasi yung parenta mo ay base lang din. Halimbawa, 4 lang yung maximum na tao na dapat nakatira dyan sa paupahan mo. Ang nangyari, naging 6 na sila. Kasi pati yung 2 kamag-anak pinatira na dyan. Ayaw naman magbayad ng additional. So yun yung natutunan ko. Dapat lahat pala ay nakatala sa papel para maayos yung usapan. Walang deny-deny na pumayag ka naman ang totoo, hindi ka naman talaga pumayag. Pumayag ka sa 3 araw, hindi sa 2 taon. So ganun ka landlord. Importante na lahat nakatala sa papel. Para walang deny-deny. Maayos ang usapan.